Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay i-analyze natin ang mga lumagablab at maiinit na pangyayaring upsets dito sa katatapos lang na round number 5 ng ongoing Tata Steel. Sa bakbakan nila Grandmaster Juwen Jun, ang World Women Champion versus Super Grandmaster Alireza Firouzja. Ayan ang huling nag-entry papasok sa candidates dahil sa kanyang matinding kapamaraanan. Alamin natin ngayon, na-upset daw ni World Women Champion. Paano nangyari yon? Ang ginawa ni Juwen Jun nag-D4, E6 si Firouzja, E4, na-convert sa French defense, exchange variation ang ginamit, C4, Knight F6, C5. Ayan, medyo kakaiba po yung bitaw na C5 dito ni Juwen Jun dahil sa madalas sa pagkakataon, dinidevelop lang ang Knight. Pangalawa, yun yung C5, nag-second line. Bishop E7, nag-Bishop D3, castle, Bishop G4, develop, pressure kagad, pin. Nag-H3, paalisin kagad, umatras lang, maintain ang pin, Bishop E3, develop, Knight C6. Iyan po ang lumalabas na novelty dito mga kamatyas. Dahil ayon pa sa naitalang record, may tumira na ng C6 at may tumira ng B6, basag lang sa C5. Yan na po ang mga naitalang recorded notable moves. Pero nag-Knight C6, bago. Knight BD2, kompleto na ang development. Nag-Bishop B5 dito. Ayan, at nagbabalak yata na mag-Queen A4 o kaya capturein kagad. Queen A4, then Knight E5. Pag nakaalis na yung Queen sa pin. Nag-Knight E4, Queen A4. Ayan na po mga kamatyas. Knight takes D2, Knight takes, Bishop G5. Siyempre hindi pwedeng relax lang dito si Firouzja. Kailangan niyang gumawa ng something kakaibang counter sa king side. At kinapture na ang Knight, capture, nag-Rook AE1. Ang problema ditong malaki ni Firouzja yung C6 niya. Mahina po. Kinapture, capture, takes, at nag-Queen E8, depensa, may atake pa, at nag-Rook E1, dinipensahan lang ng simple, nag-F5 para talagang masigurado ni Alireza na hindi makapush E4, pinako ang E4 square. At nag-Queen A6, ayan, naghahanap si Juwen Jun ng mga kalikalikot. F4, Queen F1, binabaan lang. Binabaan lang. Kasi hindi pwedeng capture, nakapin ng tore, pero bumaba. Nag-F takes E3, Queen D3. Okay? At para bawiin din naman ang pawn na yan. Nag-E2, yun lang mga kamatyas. Napabilis ba ng tira si Alireza? O 3 minutes lang ang ginastos. Dapat daw ang tira, Queen to B8. Iwas sa pin with tempo attack sa B2. Na mag-Rook takes E3, then may kagat Queen takes B2. Oo nga, no? Parang simple lang din makita yun. Kasi pag iwas, may tempo attack pa kasi sa Knight. Ba't kaya hindi ginawa ni Alireza ito? Ano? Maganda, oh. Pero teka muna, baka paano kung mag-Knight B3 lang? Baka yan ang nakita eh. Mag-A5, oo. Palaging may tempo, may habol lagi, may A4, pang paalis. Makakagat yung pawn sa B2 talaga. Queen C3, A4, Knight C1, Queen to B5, at pag bumagsak na, may Rook F8, ayun naman ang kuntirya. Pero tingnan nyo po evaluation bar, talagang okay lang yan sa black. O, balik tayo, pero ang ginawa ni Alireza nag-E2, nag-Knight F3, Brand X din ang ginawa. Dapat daw po G4, ayun. Para pag umalis, then Queen takes E2 na. Lamang pa rin ng puti. Oh, kasi dahil sa pawn structure, yun lang naman eh. Tapos may potential lumundag ang Knight sa E5 na yun ang malakas. Okay? Pero nag-Knight F3, Queen F7, dalawang sunod na blunderations ang ginawa po ni Alireza. Dalawang sunod yun. Oh. Dapat naman daw dito ay Queen E4. Grabe. Sa continuation, pag kinapture, capture, Knight to E5, atake, then A5, magda-Knight takes C6, E3. Yan po. Pag nag-G4 dito, may Bishop E8 anytime, may tempo, no? Knight E7, checking F7, and Knight F5, Bishop B5. Lilipat sa kabila para madepensahan. Okay, basta evaluation bar,
equal, timplado yan sa black. Okay na okay ang black dyan. Pero nag-Queen F7, Knight G5 na good movean. Queen G6 at ayun na nga. Ang gustong mangyari dito ng puti. Mawala ang Queen na panggulo at yung Knight i-convert. Kumbaga maaari mailipat sa E5 na napakalakas na square. Nag-H6, Knight F3, Bishop E4 at nag-Knight E5. Bumagsak ang C6. Yan po ang senaryo. No? Dito unang talagang masasabing winning na kagad si World Women Champion. Nag-A4, Rook E3, Rook A6, Knight B4, Rook G6 syempre. Sa kalidad po nila Alireza. Hindi ko mo lamang ka ng isang pawn, pahinga ka na. Talagang mangbubulabog yan. Rook A3, bad move. Inatake ang pawn sa A4 pero dapat daw po A3. Yun lang. Bakit kaya? Para mag-BB3 no? Na kapag na-exchange yan, mayroong paunti-unting gapang na problemang malaki ng black. Strong A pass po ng puti. Ayun. Pero nag-Rook A3, King F8, King F2, depensa muna bago capturein. Pero nang gulo ng check, King E2, Rook G6 binalikan at nag-H4 muna para mailagay muna sa tahimik na squares ang mga pawns samantalang light square ang mayroon ng black. Pero bad move pa rin. Accurate King F2 pag chumek, mag-King E1. Yan naman ang pihit dito ng strong computer engine Stockfish. Pero isang square lang difference. No? King E8, Rook E3, threatening Knight takes D5, di makakaporma Bishop dahil nakapin. King D7, umiwas sa pin. Nag-A3, ayun, nakita rin. Na-realize din ni Ju Wenju na kahit puntahan niya yan, hindi rin naman niya makukuha dahil lagi siyang may problemang bitin sa G3. Kaya nag-A3 muna para pag nag-B3, walang A3. Mag-A3 kasi black pag nag-B3 eh. Dito, okupahan muna ang A3 square tapos pag nag-B3, solid, ka-capture yan dyan and may unti-unting gapang ng magagamit na A-pass pawn. Okay mga kamatsas? Ayan. Nag-Rook E6, King D2 umilag pero bad move pa rin. Ayan. Napanood ko yung video nito kagabi, yung live video nila, no? Medyo matagal mag-isip dito si Ju Wenju. Talagang masinsin niyang iniisa-isa ang bawat square per square. Pero bad move pa rin, no? Talaga matindi, mahiwaga endgame. Dapat daw Knight to A2, pihit sa C3. Oo nga, no? Para puntahan na yung A4. Correct. Balik tayo sa King D2. Rook F6, good move. Mangangalikot, bumalik ulit. Nag-Rook F8. B3. Ayun. Bishop G2, another bad move by Perugia. Dapat daw po ay Rook A8 kagad para maiwasang mag-progress ang A-pass pawn. Pigil kagad. Pero, nag-Bishop G2, Rook E3, Bishop E4. Kasi ang idea, mag-Rook E5 eh. Ang lakas ng mga positional ideas talaga ng mga bato dito ni Ju Wenju mga kamatsyat. Bishop E4, nag-Knight A2, PP hit, manyobra, at Rook B8, Knight C3, good move, check, King E1, nag-Rook B3, pin muna sa Knight, King F2, dinipensahan ang Tore, at nag-Bishop to H1. Kasi po, kung kakapturin ng libreng pawn, ay may Knight takes E4. Makikipagsabayan eh. Takes, simple winning sa King and Pawn ending. Okay? Kaya nag-Bishop H1, Knight D1, ayun, tapatan ng Tore sa Tore, wala ring Rook B2 check dahil covered ng Knight, nag-Rook B8, Rook E5, threat sa Pawn, nag-G6 dinipensahan, Rook E1, threat sa Bishop, Bishop E4, bumalik ulit, Rook F8 checking, G1 at nag-Rook F3. Bad move na naman ang binitawan po dito ni Alireza, dapat daw ang tira ay King to C6. Ibigay talaga yan. Halimbawa, pag kinapture, may Rook E8 naman. Ayun pala, no? At kapag nag-King F2, D takes E4, at ang maganda sa block nito, may square na malakas para sa block. Magki-King D5 na. Okay? Pero, ang ginawa po nag-Rook F3, takes, King G2, dinipensahan muna. Good move, takes. Ayan na po. At dito, nag-Rook D3, King F2, and nag-C6. Dito medyo napapatagal dito si Ju Wenju eh. Mahirap nga naman eh. Kahit lamang ka ng isang pawn dyan, ito lang naman ang diferensya, yung D-pawn. Napaka-active pa ng Tore ni Perugia. Ibang usapan ito. King G2. Pero natumbukan. Magaling sa endgame si Ju Wenju na.
sa rook and pawn ending ha. Nag-rook D1, king F3. Ayun, para unti-unti nang papasok. Check, king E3, rook F7. Ayan, ito po yung pagkakatanda ko no, na from 27 minutes, 4 minutes na lang po dito si Firouzja. Ang tagal inisip ni Zhu Wenjun na ang tinira niya rook F4. Tingnan nyo po, from 27, naging 14. Ayan, kaninang madaling araw nagising kasi ako sinilip ko yung live nila at nakita ko yan na ang tagal mag-isip ni Zhu Wenjun na parang nahihirap-hirapan. Ayan. Recorded naman po yung kanilang live coverage sa Chess24 Mapapanood nyo. Rook G7, King D3, King E6, Rook F8, Rook A7, King E4, Rook A1 at dito po mga kamatyas, ano kaya ang huling bitaw ni Zhu Wenjun at nagpa-upset sa very strong candidate player, Firouzja. Sige po, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat and congrats sa mga nakakita. Rook D8, threatening Rook D6, pababagsakin ang pawn sa C6 para makapagtrabaho na ang connected pass pawns. Pag nawala ang C6, niresign na dito ni Firouzja. Bakit? Halimbawa kung manggulo-gulo, rook A1 check, king F4 lang. Okay? Kung chumek dyan, may king G5. At kung mag-rook F3, mag-rook D6 check lang, iwas king E7, king takes, capture, king takes H5, at kung mag-rook D3, mag-king G5. Pag chumek ulit, king F4, rook H3, king G4, rook D3, and H5. Okay? May pass pawn na gagana dyan. Pag naman pumunta sa ilalim yan, babagsak ang pawn sa C6. Magkatrabaho naman next ang connected pass pawns. Pag naman umalis ang king dyan, papasok naman ang king doon para kuhanin na yung pawn sa C6. Okay? Napakaganda po at upset na masasabi. Unang pisang panalo ni World Women Champion dito sa strong field na labanan. Okay? At ito po ang kanilang standing mga kamatyas. Ano na bang balita? Sino na ba ang nangunguna? Si Giri pa rin sa score na 4 points at pumapangalawa sila Abdusattorov, Praggnanandhaa, Wei Yi, Firouzja. Ayan, si Praggnanandhaa tabla po, Abdusattorov, ayan ang alam ko na tabla rin si Wei Yi. Okay, so yan po ang mga ganap ano. So si Giri nananatili pong matatag sa pinakataas. Zhu Wenjun, kauna-unahang panalo niya pero nananatili pa rin nasa baba. No? 2 lang siya. Tied sila ni Van Forest, Donchenko at Magsudlo ang pinakahuli. World Champion Ding Liren, pang-8 po, 2.5 points. Ayan, Gukesh, Nepo. Si Nepo po natalo kay Gukesh. Okay, maraming salamat at meron pa tayong i-analyze na isang big upset na naganap po sa Challengers. Laro ni Niemann against International Master Elaine Roberts. Ayan po ang inyong antabayanan. Isusunod kagad natin mga kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.